test mic na mas maganda dito para marinig tayo ng mga kapitbahay upang magpabinyag. Mga kapatid, yung binyag ni Jesus ay iba sa binyag natin. Tayo'y binyagan, at nung tayo'y binyagan, tinanggal sa atin ang kasalanang mana, ang kasalanang original. Sa ganong pagkakataon, yung kay Jesus, wala siyang kasalanan. Tandaan niyo po yan, na si Jesus ay Diyos. Wala siyang kasalanan. Ngunit si Jesus ay nagpabinyag kay Juan upang bumaba din siya sa kailaliman ng kalagayan ng tao. Sa sitwasyon ng tao na magiging makasalanan, pero wala siyang kasalanan. Hindi niya inako, o bagaman hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Bagkus, tayo'y naging mga anak ng Diyos sa binyag. Kasi noong tayo'y binyagan, tinanggal sa atin ang kasalanang mana at tayo'y pumasok, naging kaanib ng sambayan ng Kristiyano. Naging Kristiyano tayo. Sabi ng isang panta sa simbahan noong panahong mga unang siglo ng simbahang Katolika, siguro taong 134, panahon ni Tertulliano, isang panta. Sabi niya, wala namang ipinanganak na Kristiyano na. Ang Kristiyano ay nagiging Kristiyano o ang tao ay nagiging Kristiyano sa pagsasabuhay ng kanyang binyag. Nakuha po? Ibig sabihin, wala ka pang relihiyon noong ikaw ay binyagan, ay noong ikaw ay sinilang. Naging Kristiyano ka, naging Katoliko ka noong si Kristo o noong ipinasok ka ng iyong mga magulang noong ika'y binyagan. Ganun po yun. Wala naman siguro magsasabi dito na Kristiyano na siya nung siya isinilang. Nagiging Kristiyano ka kung isa sa buhay mo ang mga turo ni Jesus. No? Meron naman ng binyag, chismosa pa rin. No? Binyag na nga, mapanira pa rin ang kapwa. Binyag na nga, mandaraya pa rin. Ibig sabihin, taliwas sa kanyang binyag kasi binyagan siyang tumulad kay Jesus. No? Pero ganun pa rin, meron pang isang sakramento na kapag ka na-fall after na baptism ng binyag, meron pang isang sakramentong nagpapatawad ng ating mga kasalanan, yun yung pagkumpisal. Bagamat tinanggal na sa iyong kasalanang mana, ikaw pa rin ay subject sa mga tentasyon. Nahuhulog ka pa rin sa pagkakasala. Upang matanggal na naman sa iyong pagkakasala, pagkatapos ng binyag, ikaw ay mangungumpisal. Ano po? Yun po yung bagay na kailangan nating malaman sa tungkol sa sakramento ng binyag. Ano ang kahulugan o katuturan nitong sakramento ng binyag? Di ba napakaraming simbolismo? At siguro sa binyag, wala namang Espiritu Santo doon kasi wala nang hindi na bumaba katulad ng isang kalapati. Yun po Kristo ang ipinapahid sa atin. Yun po ang sumisimbolo sa paglukob ng Espiritu Santo sa bagong binyag. Nagninang at ninang na siguro kayo sa binyag, no? Diba? Tapos, nakagano na kayo. Habang nasabi ng pare, mga ninang at ninang, handa ba kayong tumulong sa magulang nitong bata upang siya'y lumaki na mabuting Kristiyano? Ang sagot sana, opo. Pero yung nanay, yung magulang, yung ninong at ninang, nakaganyan lang. Hindi pa yung pare ang tinitingnan
Ewan ko kung saan nakatingin yun eh. Kasi kapag sinagi mo ng titig, lilihis, gano'n. Tapos gano'n. Tapos sasabihin ng router, sumagot mga ninong at ninang. Saka nasasagot. Opo, gano'n. Napakahina. Sabihin, kahit doon, malalaman mo, siguro sa puso at sisigaw, pero kailangan na hindi naman tayo mga pipi, di ba, sa binyag. Sa kabila pa ng lahat ng mga kapatid, ang mga pangalan ay kakaiba din. No? Iba din ang mga pinapangalan ng mga magulang sa anak. One time nga, noong nagbinyag ako sa, dito na rin ata sa Payatas, maraming binyagan, hindi, special baptism. Tapos ang pangalan ng bata, alam niyo kung ano? Ang pangalan ng bata ay, paano ko bibinyagan yun? Ano lang ang pangalan, katulog ng Satanas. Pinaganda pa. Stain Nash. Okay. Basta something na gano'n. Tapos ang pagka-spelling talagang komplikado. Hindi mo magbabasa na parang Stain, tapos Nash, may H sa dulo. Anong gagawin ko doon? Katunog Satanas. Stay Nash, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama. Parang awkward, no? Binabago ko yung pangalan. Mas kawawa naman ng bata. Kawakan Satanas. Bubulihin. Hindi lang sa bully. Ano isa sa buhay ng paglaki? Demonyo. Diba? Yun yung mga bagay na kailangan natin. Mga simpleng bagay. Hindi, malaking bagay yun. Malaking bagay yung lahat ng record yun. Diba? Pero mga kapatid, alam niyo po ang for the record and for the well-being ng bata. No? Eh kapag kahikain ang magulang, ano ipapangalan niya sa bata? Salbutamol? Pangit naman, grabe naman yan. Salbutamol. Eh kung may sakit na may sugat, ano pa pangalan? Penicillin? Grabe na yan. Nasabihin naman ng pare, binibinyagan din sa ngalan ng Ama. Pero may mga pare na hindi bibinyag kung gano'n ang mga. Kung hindi nga mabasa, how much more? Kung hindi mabasa, na hindi Kristiyanong pangalan, meron din na tawag tayo Kristiyanong pangalan. Yung mga pangalan na akma. Di ba, alam naman natin na may kalendaryo ang simbahan, lahat ng betsa ay may santo. Ito yung pangalan. Para yung bata, isa sa kanyang paglaki, tuturuan sa tuturo ng ninong at ninang at ng mga magulang, aalamin niya kung anong bertud ng santong kanyang pangalan sa kanya. Di ba? Tapos yung pagbibigay ng damit na puti sa binyag, yun yung kalinisan ni Kristo na nakiisa tayo. Nasasabihin ng pare, panatiliin ninyong walang bahid-dungis hanggang dumating ang panahon o ang araw ng kanyang pakikipagtagpo kay Kristo. Diba? Tapos yung kanina nagdiringas, tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Lahat yan ay may kahulugan sa ating binyag. Kaya kung kayo ay magnininong at ninang, dapat Katoliko kayo. Ano ituturo niyo doon sa bata? Kung hindi kayo Katoliko, ano ituturo niyo doon sa bata? Science. No? Ano ituturo niyo doon sa bata? Math. Hindi. Ituro niyo sa bata ang paglaki, tumulad kay Kristo. Kasi nga di ba, Kristiyano. Ibig sabihin, minsan nga, anong pangalan nyo mataganan dyan nag-aaral sa Alma? Ha? Di ba may mga ano kayo, mga tipong halimbawa, taga-Milensyo, anong pangalan? Ay, ang tawag sa inyo? Milensyo? Pangit na, Milensyo. Di ba, ano din sa Palma? Almanyan talaga, may ganon? Okay? Anong tawag sa atin kapag na tayo'y nagalasan, sasabihin nila. Pero bukod pa dun mga kapatid, Kristiyano tayo, ang Diyos natin si Kristo Jesus,
Kaya tinatawag na yung Christian. No? Nasabihin na naman ng ibang religiyon, Father, kami lang ang Christian kasi kami mga born again. Eh di wow. Bago ka ba naging Christian o Katoliko Christian? No? Nasabihin mo, kasi tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas kasi kami Kristiyano. Kami binyag. Ang binyag namin ay totoong binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero yung isang Katoliko na aandap-andap ang pananampalataya, pag sinabihan, halika dito, kasi ang mga Katoliko, nagdiwang ng Nazareno, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung isang Katoliko naman, oo nga, no? Yung Katoliko, Kristiyano na wala. Kasi umanib sa isang religiyon na hindi naman ang pinag-uusapan nila linggo-linggo yung paninira sa atin. Di ba siguro, pwede. Pero, Kristiyano ka, itanghal mo si Jesus, ang iyong Panginoon. Amen? Amen. Yun yung binyag na tinatanggap natin. Binyag tayo sa simbahan, Katoliko Kristiyano. Hindi Anglican, hindi Aglipayan. Kasi marami naglipa ng relihiyon na sabihin, di ba, kahit nga si Cristo nagsabi, magmatsyag kayo, napakaraming pupunta sa inyo at sasabihin nilang sila'y ako, ngunit hindi ako sila. Sinabi ni Jesus yan. Magmatsyag kayo, maraming mga huwad na propeta. Nandito ka na nga sa Katoliko, nasabihan ka lang ng mga bagay na wala namang katotohanan, ikaw ay naglipat ng relihiyon. No? Kaya mga kapatid, hingi natin, kasi meron sa ating ipinunlang marka ng grasya ng pagbibinyag nung ikay binyagan. Hindi matatanggal. Hindi matatanggal sa iyo. Yan ang tinatawag na indelible spiritual mark sa iyo. Inyong grasya ng baptismo. Kaya, ngayon, itatanong mo sa sarili mo, kumusta ang pagiging Kristiyano ko? Ako ba'y nagpapatuloy sa mga aral ni Kristo? Ako ba'y itinataguyod ko ang pagiging mabuting tao? Noong mga panahon nga, nung bago pa talaga ang simbahan, nung bago-bago pa lang, yung mga hindi nananampalataya, nagsulat ang isang pagano, ang pagano walang relihiyon, hindi naniniwala, no? Sa Roma, isinulat niya, grabe ang samahan daw ng mga Kristiyano. Ang tumawag sa ating Kristiyano, Katoliko, bagamat later on na, si Saint Irenaeus, pero tinawag tayong Katoliko, ibig sabihin naganap. Pero yung mga panahon na bago pang simbahan, yung pagsasamahan, wala pang pangalan na nagasunod lang ni Jesus na taga-Jerusalem, ng Jesus Nazareno. Sabi nila, nung akalain mo, nag-describe sa ating walang pananampalataya. Pero ang sabi nila, yung mga unang Kristiyano, ay nagmamahalan palagi. Nagsishare ng mga bagay-bagay. Kung yung isa wala, pinibigyan. At saka meron silang common things na ginagamit ng kahit sino sa kanilang binyag. Ganun po katatag yung pananampalataya. At sa palagay nyo kaya, kung hindi tayo ang tunay na relihiyon, kung hindi ka tunay na Kristiyano, mananaig kaya ang relihiyong Katolisismo hanggang sa panahon ngayon na napundar ni Kristo 33 AD nung siya'y namatay kay Pedro? Di ba? Kaya yung ganun, hindi naman kailangan ipagsabi nyo, oy, Katoliko ako, proud to be Catholic. Ganun pa hashtag sa Facebook, proud to be Catholic. Pero chismosa.
Binabalikan mo talaga yung mga chismosa kasi nakakasira. O sa binyag din, ikaw ay hari, propeta at pari. Tinatanggap natin yung tatlong office ni Jesus nung tayo binyagan, nakikiisa tayo. Pero paano ka magiging propeta na mapanirang kampo ka? Mapanliba ka? Paano ka magiging pari na hindi mo inaalay ang sarili mo sa komunidad? O paano ka magiging hari kung makasarili ka? Diba? Kaya yung binyag isang buhay, mga kapatid. Alam niyo po kung anong petsa kayo binyagan? Hindi niyo alam? Yung petsa? Date? Natanong alam mo sa sarili niyo? Kasi mas mahalaga po yun sa birthday. Kasi, nung ikay binyagan, ikay naging kaanib ng simbahan. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Nung ikay binyagan, tinanggal sa iyo ang kasalanang mana, di ba? Sabi natin kanina. Kaya, i-celebrate nyo ang pagbibinyag sa inyo. Yung petsa, ako March 26. Hindi na pupunta kayo sa parish office para aawayin nyo pa yung secretary kasi wala kayo palang record. Hindi naman pala kayo nabinyagan. Nabinyagan kayo, hindi valid ang binyag. Pero kung halimbawa binyag kayong Katoliko, meron petsa. Meron pa nga doon, lahat na doon nakasaysay, yung pare nagbinyag. Pupunta lang kasi sa simbahan kapag kailangan na yung sa SSS. Diba? May pension na 95 years old na, ay oo nga pala, wala akong binyag. Tapos pag walang certificate of no record, paper man naman yung pare, aawayin pa yung secretary kasi, bakit wala akong record? Yung aking anak walang record. Paano kami kukuha ng malaking pera? Imagine yan, ginagamit. Pero mga kapatid, bago pa man mga gawin kanyang bagay, ipagdiwang mo kung kailan ka naging Katoliko. Hindi mo alam, bata ka pa. Meron tayong baptismal certificate na nandun, nakasaysay. Yung parang nagbinyag sa'yo, yung kapanganakan mo, nandun pa rin yun, kung saan ka bininyagan. Kanina, pakatapos ko sa Fatima magmisa, may isang nanay na naglumapit sa akin, madalbat, sabi niya, Father, meron po ako pamangkin na ganito, anak ng ganito, na anak pa ng ganito. Maraming kwento. Tapos sabi niya, ang bottom line, wala daw record doon sa isang simbahan sa Cebu. Either, kung wala naman talagang record, walang record. Kasi minsan, gumagawa din tayo ng kwento. May picture po kami ng father kasi ako yung karga ng bata, tapos may kandila. Mamaya, ipapicture ba kayo, di ba? Di ba? May mga ganun, mga kapatid. Ibig sabihin, huwag naman natin dadayain, binyag na nga lang yun, di ba? Hindi ka naman nagkikita. Di ba? Ibig sabihin, yun yung pagpasok mo sa simbahan, dapat totoo din. Tapos kahapon yung pinakauna kong binyag sa taong itong 2026. Doon sa Divine, batang lalaki. Inyong mga bagay na ang pinakaunang binyag ko bilang diakono sa Roma pa. Batang Pilipino din, iyakin. Hanggang sa natapos ang binyag, hindi. Tapos sinanap ko yung batang yun, tinignan ko masungit yung madre na nandun sa chaplaincy sa Roma. Masungit yung madre. Yung record daw, nakatago sa kung saan, yung mga ganun-ganun. Gusto kong hanapin kasi unang binyag ko bilang diakono. Ayaw ipakita ng madre. Gusto ko sana pasalamatan yung pamilya at magregalo dun sa bata, di ba? Pero hindi pinagpalad ng mga madre. Minsan yung mataga-simbahan pa, mga sister, yung hindi may mga ano po kami dito. Mga ganun pa siya, no? Tingnan mo, sister, mamaya. Hindi ba magaganda si sister, pero may mga ano din, sabi sa Bicol, maunis. Mga ganyan mga tao. Kaya mga kapatid, alalahanin niyo kung kailan kayo binyaga.
at sariwain ninyo ang inyong pinangako ng kaibigan. No? Okay. Sariwain ninyo kasi yan ang pinaka-importante araw sa buhay ninyo na kayo naging Kristiyano Katoliko. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,